5 palihim na senyales na may depression ng anak mo. Huwag po tayo magbalag-balagan, mami at daddy. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito para maagapan. New day guys, yung parenting content na naman po tayo. Kahapon guys, pinag-usapan po natin ang mental health ng anak natin. Pero ngayon, mag-focus naman po tayo sa pinakaseryosong bahagi ng mental problem. Iyan po ay ang depression ng bata. Ang babala po natin ngayon, 5 palihim na senyales na may depression ng anak. Huwag po tayo magbulag-bulagan, mamis at daddies. Kailangan po natin itong harapin ng walang takot at may buong pagmamahal. Alam naman po natin na ang depression sa mga bata ay hindi nagpapakita katulad ng sa adults. Hindi sila madalas magsabing malungkot ako. Kadalasan, ang lungkot nila ay nagiging galit, nagiging irritable, at nagiging pag-iwas nila. Kaya kung mahal po natin ang anak natin, kailangan natin maging mapagmasid. Kailangan po natin maging detective sa mga palihim na senyales na yan. Guys, totoo lang, no, hindi po madaling tukuyin ang depression. Kaya gagamitin natin itong acronyms natin today na tatawagin nating sigla lesson bilang gabay po para sa mga palihim na babala na dapat nating agapan. First letter natin guys, no, S ng sakit. Yan yung tinatawag na madalas na physical complaints. Ito ang pinakapalihim guys. Madalas masakit ang tiyan ng anak mo o kaya madalas masakit ang ulo niya. Kahit wala naman nakikita ang sakit yung doktor. Ang depression po ay nagiging physical pain sa mga bata. Second letter natin guys, no, I or irritable. Pagiging sobrang irritable at madaling magalit ng anak mo. Sa halip na malungkot, ang depression ay nagiging pasabog na galit. Yan po ay walang malibang dahilan. Mas malala ito sa normal na pagiging irritable. Third letter natin guys, no, G or gana. Drastic changes sa pagkain at pagtulog ng anak mo. Biglaang hindi na siya kumakain, o kaya naman sobrang tahimik niya tapos bigla siyang kakain ng marami, o kaya hirap siyang matulog guys o insomnia. Sobrang tulog naman dahil oversleeping. Fourth letter natin guys, no, L or laro or libangan. Pagkawala ng interes ng anak mo sa dati niyang hilig. Sabi po ng mga experts niyan, yan po ay tinatawag nila anedotia. Ayaw na ng anak na makipaglaro, ayaw niya nang gawin yung mga dati niyang hobbies, wala na po siyang gana sa lahat na dati niyang gusto. Ang pagkawala po ng saya niya, yan po yung isang malaking babala. Last letter natin guys, no, A or araling. Yun po yung pagbagsak ng grades ng anak mo, mabagal siyang mag-isip, maaari pong biglang bumaba yung performance niya sa school, hirap siya mag-focus, o mabagal siyang sumagot o mag-isip. Ang depression ay nakaka-apekto sa cognitive function ng utak ng anak natin. Guys, kung nakita mo ang isa o higit pa sa sigla lesson sa anak mo, dapat agapan na po natin yan. Huwag i-minimize, huwag sasabihin arte-arte lang yan. Kilalanin po natin nararamdaman ng anak natin at tanggapin natin na seryoso na ang pinagdadaanan niya. Kailangan po guys, meron tayong active listening sa anak natin. Makinig tayo ng walang panghusga. Sabihin natin sa anak natin na safe lang mag-open up siya sa atin. Piliin po natin ang pakikinig bago natin pangaralan ng anak natin. Kung kailangan guys, humingi po tayo ng professional na tulong. Ang depression ay isang medical na kondisyon na kailangan ng tamang lunas. Agad po tayong kumonsulta sa child psychologist o pediatrician na may kaalaman sa mental health. Ito po ang pinakamaagap na solusyon. Yung ko na-realize guys na ang depression ay hindi nagpapakita ng direkta sa mga bata. Ang pagiging irritable, ang pagkakasakit lagi, o pagkakawala ng gana, ang maskara ng kanilang lungkot. Agapan po natin ito sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa mga profesional. Kaya ang lesson learned ko guys, sundin natin ang sigla lesson para matukoy ang mga palihim na senyalis na yan. Huwag tayong matakot na kumonsulta. Ang pagmamahal natin sa anak natin ay kailangan ng agaran nating pagkilos. Ang tanong sa sagot na may depresyon ba ang anak mo ay posibleng oo kung nakita mo ang anumang senyales sa sigla, which are sakit, irritable, gana, laro at aralin. Huwag po tayo magbulag-bulagan at kailangan na po natin i-resolve yan as soon as possible. Sa mga magulang na nakakaranas nito, anong isang palihim na senyales na nabanggit natin kanina ang nakikita mo sa anak mo? I-share mo naman guys kung paano mo siya matutulungan simula ngayon.